Sa unang tingin, parang tahimik lang ang buhay ni Amihan de la Cruz. Parang yung mga taong madaling malusutan sa mata ng iba dahil hindi sila maingay, hindi sila pabida, at hindi sila mahilig magkwento ng problema. Pero sa likod ng katahimikan yon, may mga araw na tinatapos niya ang trabaho na parang may daladalang bato sa dibdib, at may mga gabi na natutulog siyang nakaharap sa kisame habang iniisip kung hanggang kailan niya kakayaning magpanggap na okay lang. 27 siya, events coordinator sa isang maliit na catering company sa Laguna. Hindi glamorous ang trabaho, hindi ito yung tipong may spotlight at red carpet. Madalas, amoy mantika ang buhok niya pagkatapos ng event at laging may singaw sa daliri dahil sa kakasulat ng listahan ng suppliers at kakahawak ng mga kahon ng decor. Pero mahal niya ito dahil ito ang unang trabahong nagbigay sa kanya ng pakiramdam na may kontrol siya sa buhay niya. Amihan, paki-double check yung guest list ng Tagaytay Wedding, baka may kulang na VIP, sabi ng boss niyang si Ma'am Riva Dominguez, habang hawak ang clipboard at nakakunot ang noo. Opo ma'am, kukuha po ako ng copy kay Chef Bimbo, sagot ni Amihan. Maingat ang boses, parang laging takot makabasag ng baso. Sa gilid, nakasandal ang kaibigan at katrabaho niyang photographer na si Rodel Gamboa, ngiting-ngiti habang nag-aayos ng camera bag. Oy Amihan, pag ikaw nagka-wedding, ako ha, libre na tong coverage basta may food. Tinapik siya ni Amihan sa braso, ngumiti ng konti. Libre na nga, gutom pa rin. Doon sa mga simpleng asaran, kumakapit si Amihan. Kasi kapag umuwi na siya, doon lumalabas ang totoong bigat. Nakatira siya sa maliit na bahay kasama ang nanay niyang si Loningning de la Cruz. Labandera na kayang tapusin ng isang sako ng damit sa isang araw, pero hindi kayang tanggalin ang lungkot sa sariling mata. Laging amoy sabon ng kamay ni Luningning, laging magaspang, at laging may bakas ng pagtitiis. Anak, kuwain ka na ba? Tanong ni Luningning isang gabi habang naglalatag ng tuyong tuwalya sa upuan. Kakain pa lang, Nay. Inilapag ni Amihan ng bag, tapos umupo sa gilid ng mesa. May kanin, pritong itlog at tuyo. Simple pero mainit. Tinitigan ni Luningning ang anak niya na parang may gustong itanong pero pinipigilan. Yung kasal niyo ni Nate, sigurado ka ba? Mahinang sambit na, parang takot marinig ng dingding. Napahinto si Amihan, hindi dahil ayaw niyang sagutin, kundi dahil alam niyang sa tanong na yon nakatago ang iba pang tanong. Sasaktan ka ba nila? Kaya mo ba? Hindi ka ba mawawala sa sarili mo? Sigurado po ako, Nay, sagot niya. Mahal ko siya. Oo, mahal mo siya, pero mahal ka ba ng mundo niya? Dahan-dahan ang tanong ni Luningning, pero tumama sa dibdib ni Amihan. Hindi na sumagot si Amihan, hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil alam niyang ang sagot ay masakit. Si Nate Villamor, 30 taong gulang, engineer, matino at hindi mahilig magyabang. Kung may isang bagay na minahal ni Amihan kay Nate, yun ang pagiging simple nito kahit galing sa pamilyang kilala sa bayan. Hindi ito yung tipong ipapamukha sa iyo ang pera, pero hindi rin maikakaila. Kapag kasama niya si Nate, mas nararamdaman niyang iba sila. Nagsimula ang lahat sa ulan. Gabi yon, late na si Amihan matapos ayusin ang isang debut sa resort. Paglabas niya, halos walang tricycle. Dala-dala niya ang folder at tote bag na may mga resibo. Biglang may huminto na sasakyan sa tapat niya. Bumaba si Nate, nakapolo, may hawak na payong. Amihan, di ba ikaw yan? Tanong ni Nate. Ha? Nate, bakit ka nandito? Gulat na sagot niya. May inspection ako sa project dito, tapos nakita ko ikaw lang mag-isa, umuulan pa. Hatid na kita. Nung una tumanggi si Amihan, sanay siyang magtiis, sanay siyang maglakad, sanay siyang umuwi ng basa. Pero nang nakita niyang seryoso si Nate, sumakay siya. Sa loob ng sasakyan, tahimik, hanggang sa si Nate ang unang nagsalita. Hindi ka ba napapagod sa trabaho mo? Napangiti si Amihan, pagod na pagod ang mata. Napapagod, pero mas nakakapagod yung walang trabaho. Hindi siya tinawanan ni Nate, hindi siya tinignan na parang maliit. Tumango lang si Nate, parang naiintindihan. Doon nagsimula ang respeto.
At mula sa respetong yon, unti-unting naging pagtingin. Pagkatapos, pagmamahal. Pero habang tumatagal, lumalakas din ang ingay sa paligid. Ang pamilya Villamor ay kilala. May negosyo sa construction supplies, may lupa, may koneksyon. At sa bawat pamilyang may pangalan, may mga kamag-anak na parang bantay ng reputasyon. Pinakamalakas ang boses ni Iselda Villamor, tita ni Nate. Kung umiti, parang may sukatan. Kung magsalita, parang may kutsilyo sa dulo ng bawat salita. Unang beses na nakaharap ni Amihan si Iselda sa isang family dinner. Suot ni Amihan ang simpleng dress na maayos pero halatang hindi mamamahalin. Ikaw pala si Amihan, sabi ni Iselda, tinitignan siya mula ulo hanggang paa. Events coordinator. Ay, nice. Masipag ka pala. Opo, tita, magalang na sagot ni Amihan. Masipag, oo. Pero sa panahon ngayon, hindi lang sipag ang kailangan. Kailangan, diskarte. Lumingon si Iselda kay Nate. Pamangkin, sigurado ka ba? Mahirap ang buhay pag hindi pantay ang pinanggagalingan. Nanikip ang lalamunan ni Amihan. Gusto niyang tumayo at umalis, pero nakita niyang napasinghot lang si Nate, parang pinipigilan ng sarili. Tita, mahal ko si Amihan, sabi ni Nate, diretso, at matino siyang tao. Hindi ko sinasabing hindi matino, sagot ni Iselda, nakangiting malamig. Sinasabi ko lang, may mga bagay na hindi kayang tapatan ng kabutihan. Sa gabing iyon, pag-uwi ni Amihan, hindi siya umiyak. Naglinis siya ng kusina, nag-fold ng damit, nagwalis. Parang kung tuloy-tuloy ang kilos niya, hindi siya mararamdaman ng sakit. Pero hindi naman talaga nawawala ang sakit. Lumalalim lang. Sa loob ng mga sumunod na linggo, tumindi ang paghahanda sa kasal. Gusto ni Amihan ng simple. Simbahan sa bayan, maliit na reception, pamilya at malalapit na kaibigan. Gusto niya, walang utang, walang yabang, walang plastic. Pero ang kabilang kampo, gusto ng enggrande. Resort reception, maraming bisita, may fireworks, may live band, may presentation pa. Amihan, sabi ni Nate isang gabi habang magka-video call sila. Tita wants to invite more people. Sponsors, business partners. Napapikit si Amihan. Nate, hindi ko kaya yung ganun. Hindi ko sila kilala. Para akong display. Hindi ka display, mabilis na sagot ni Nate, pero may pagod sa boses. Pero ganun ang pakiramdam ko, mahina niyang sagot. Parang may pinapatunayan ako sa mga taong hindi naman magiging parte ng buhay ko. Tahimik si Nate sandali. Kakausapin ko sila. Hindi lang yan, dagdag ni Amihan, nanginginig ang boses. Ayokong mangutang ang nanay ko para lang may maipakita tayo. Ayokong magbenta siya ng lupa, kung meron man, para lang sa kasal. Hindi ko hahayaan, sabi ni Nate. Sa kabilang banda, si Luningning nagsisimula ng magbilang ng kakailanganin. Hindi niya sinasabi kay Amihan, pero nag-iipon siya ng palihim. Minsan, nagbukas si Amihan ng drawer, at may sobre ng pera. Nay, ano to? Tanong ni Amihan, napalingon si Luningning na bigla. Ipon ko, para sa'yo. Nay, bakit? Naninginig ang boses ni Amihan. Hindi mo kailangan to. Kailangan mo yan para sa sarili mo. Kailangan ko yan para sa'yo. Tibang nasagot ni Luningning, pero nangingilid ang luha. Ayokong mapahiya ka. Ayokong sabihin nila na wala kang ambag. Doon pumutok ang unang malaking banggaan nilang mag-ina. Bakit ba lagi tayong takot mapahiya? Biglang sabi ni Amihan, hindi na napigilan. Nay, bulong buhay ko na lang ba kailangan kong patubayan na hindi tayo basura? Napatigil si Luningning, parang sinampal. Hindi ko kita tinatawag na basura. Pero ganun ang pakihamdam ko tuwing kasama ko sila. Tapos ikaw, Nay, sasabayan mo pa. Ipaparamdam mo pa na kailangan kong bumili ng respeto. Sumagot si Luningning ng mahina, halos pabulbol. Anak, kapag wala kang pera, parang wala kang boses. Gusto ko lang, may boses ka. Umiyak si Amihan, hindi dahil galit siya sa nanay niya, kundi dahil naiintindihan niya. Sa gitna ng lahat ng yun, may isa pang taong laging nariyan, si Mang Erning Sarmiento,
matandang karpintero sa kapitbahay. Kapag umuuwi si Amihan ng gabi, madalas nakaupo si Mang Erning sa bangko sa labas, may hawak na maliit na ilaw, nag-aayos ng kahoy. "Mang Erning, gabi na po," bati ni Amihan. "Ah, Amihan," Sagot ng matanda, nakangiti. "Pagod ka na naman." "Opo," tumawa si Amihan ng mahina. Tinitigan siya ni Mang Erning. Parang kayang basahin ng bigat sa likod ng ngiti. "Alam mo, Hiha, pag may mga taong tumatawa sa'yo, minsan hindi dahil mababa ka. Minsan, dahil takot silang umangat ka." Napakunot noo si Amihan. "Anong ibig sabihin nyo?" Hindi sumangot si Mang Erning agad. Pinagpag niya lang ang alikabok sa kahoy na hawak niya. Darating ang araw, may bagay kang mabubuksan. At hindi ka na magiging pareho. Kinilabutan si Amihan. Hindi dahil nakakatakot, kundi dahil parang may alam ang matanda na hindi niya alam. "Mang Erning, bakit parang may tinatago kayo?" Tanong niya. Sinubukang magbiro, pero seryoso ang mata. Ngumiti si Mang Erning, malungkot. "Hindi ako ang may tinatago. Pero may mga bagay na hindi pa panahon." Bago pa man siya makapagtanong ulit, may tumawag mula sa loob ng bahay ni Mang Erning. Si Aling Sima, asawa nito. Mahina na ang boses. "Erning, kumain ka na." "O sige, Hiha," sabi ni Mang Erning. "Pahinga ka. Mahaba pa ang lalakarin mo." Pagpasok ni Amihan sa bahay, parang may bumigat sa hangin. Sa mesa, nakaupo si Luningning, tahimik, hawak ang baso ng tubig. Sa kabilang kwarto, narinig ni Amihan ng tunog ng cellphone niya. Message mula kay Kara. "Kara, may naririnig akong chika. Ingat ka ha, may mga bisitang darating na hindi mo kilala. Mga tropa ni Tita Iselda." Ang lalakas ng bibig, napapikit si Amihan. Dahan-dahan niyang hinawakan ng dibdib niya na parang gustong pigilan ng kaba. Sa isip niya, gusto niyang tumakbo palayo. Kanselahin ng lahat. Magtrabaho na lang. Mag-isa. Tahimik. Pero kapag naaalala niya si Nate, kung paano siya nitong tinitignan na parang hindi siya maliit, bumabalik ang lakas. At sa gitna ng lahat ng pangamba, may isang misteryosong paalala ang tumatak sa kanya. Yung sinabi ni Mang Erning, darating ang araw, may bagay kang mabubuksan. At hindi ka na magiging pareho. Hindi pa niya alam kung anong bagay yun at bakit parang may bigat na dala. Ang alam lang niya, papalapit ang kasal. At kasabay noon, papalapit ang araw na haharapin niya ang mundo ni Nate. Isang mundong mahilig tumingin sa presyo bago tumingin sa tao. Hindi agad nakatulog si Amihan de la Cruz ng gabing iyon. Kahit pagod ang katawan niya mula sa trabaho, kahit nakapikit na ang mga mata niya, may pumipintig na kaba sa dibdig. Yung kabang hindi mo maipaliwanag pero alam mong may darating na unos. Sa isip niya, paulit-ulit bumabalik ang mensahe ni Kara Puno. May mga bisitang darating na hindi mo kilala. Ang lalakas ng bibig. Tapos sumisingit ang boses ni Mang Erning Sarmiento. Mababa pero parang may bigat ng taon. Darating ang araw, may bagay kang mabubuksan. Kinaumagahan, maaga siyang pumasok sa trabaho para hindi na siya makapag-isip ng sobra. Sa maliit na opisina ng catering company, amoy kape at karton. Si Ma'am Riva Dominguez ay nakatayo sa tapat ng whiteboard. Nakasulat ang schedule ng mga events hanggang sa susunod na 2 linggo. "Amihan, after lunch pupunta tayo sa resort. Rehearsal meeting," sabi ni Ma'am Riva. "And please, ayusin natin lahat ng coordination. Ayokong may kalat sa araw ng kasal mo." "Opo, ma'am," sagot ni Amihan, pilit na matatag. Sa gilid, lumapit si Rodel Gamboa na may dalang hard drive. "Uy, bride-to-be, relax. Kung may mangyari mang sablay, i-edit natin sa video." "Joke lang." Napangiti si Amihan ng kaunti, pero mabilis ding nawala. "Rodel, napapagod na ako. Parang lahat kailangan kong patunayan." Sumeryoso si Rodel. "Hindi mo kailangang patunayan sa kanila. Pero kung kailangan mo ng kakampi, nandito kami ni Kara at nanay mo. At si Nate." "Si Nate," bulong mul Amihan, sabay hinga. "Minsan pakiramdam ko, mahal niya ako pero hindi niya alam paano akong ipagtanggol nang hindi nagkakagulo." Tumanggo si Rodel. Kasi lumaki siyang hindi kailangang ipagtanggol ang sarili niya sa ganong klase ng tao.
Pero matututo yan kung gusto niya talagang maging asawa mo. Pagkatapos ng lunch, dumiretso sila sa resort para sa rehearsal meeting. Nasa function hall na agad sina Chef Bimbo Laxerna at assistant niyang si Joe Paydarce. Abala sa pagche-check ng table arrangement. Nandun na rin si Trixie Magsino, ang wedding coordinator ng resort. Maayos, matalas, at parang laging may stopwatch sa isip. Okay, everyone! Sabi ni Trixie habang nakaklip ang buhok at hawak ang tablet. We'll run through the program. Bride entrance, sponsors, gift opening segments, speeches, lahat may time, walang lalampas. Narinig ni Amihan ang salitang gift opening segment at parang may malamig na dumaan sa likod niya. Naalala niya yung pakiramdam na para siyang display. Naalala niya rin ang mga taong hindi niya kilala pero siguradong may opinyon. Dumating si Nate Villamor habang ongoing ang meeting, may bitbit na folder at mukhang galing sa site. Lumapit siya kay Amihan at hinawakan ng kamay nito. "Sorry, late," bulong ni Nate. "Traffic, okay ka lang?" "Okay," sagot ni Amihan pero hindi tumingin sa mata niya ng matagal. "Nate, may mga bisita raw na darating, mga kaibigan ni Tita Iselda." Napabuntong hininga si Nate, parang alam na niya. "Oo," sinabi nga ni Tita, "business partners daw, sponsors." "Hindi ko sila kilala." "Hindi mo kailangang kilalanin lahat," sabi ni Nate. "Kailangan mo lang maging ikaw." Napalunok si Amihan. Minsan, Nate, parang yung pagiging ako ang ayaw nila. Hindi agad nakasagot si Nate. Hinigpitan lang niya ang hawak sa kamay ni Amihan. Kung ayaw nila, problema nila yon. Pero kahit ganun ang sabi ni Nate, alam ni Amihan na mas komplikado sa loob ng pamilya nito. Dahil ang Tita Iselda ay hindi lang madaldal, marunong siyang gumalaw ng mga tao sa likod ng ngiti. Pagkatapos ng rehearsal meeting, dumaan si Amihan sa bridal boutique para sa final fitting ng gown. Nandun si Cara, naka-cross arms, parang bodyguard. "Girl, ang ganda mo," sabi ni Cara, pero mabilis ding naging seryoso. "May balita ako." "Anong balita?" Kabado si Amihan. Lumapit si Cara at binaba ang boses. "Sa bridal shower mo this weekend, may planong dumalo si Cynthia Paredes, kasama sina Myrna Halili at Daisy Cabuchan." Parang may kumurot sa sikmura ni Amihan. "Sila yung..." "Oo, sila yung tropa ni Tita Iselda, yung may mga side comment na parang libre ang panglalait." Huminga si Amihan ng malalim. "Cara, gusto ko na lang mag-cancel." "Hindi," mabilis na sagot ni Cara. "Hindi ka tatakbo. Kung tatakbo ka mayan, habang buhay kang tatakbo sa mga ganyang tao." Tahimik si Amihan. Tinitignan niya ang sarili sa salamin. Ang gown, ang veil, ang puting tela na parang pangarak. Pero sa likod ng pangarak, naroon ng takot. Noong weekend, dumating ang bridal shower. Hindi ito yung grand social na party. Simple lang sa isang maliit na cafe na pinahiram ng kaibigan ni Cara na si Mau Rivera, barista na mahilig magpatawa. Nandun si Rodel, si Ma'am Riva Saglit at ilang close friends ni Amihan. May balloon, may cake, may konting games. Sa unang kalahati, masaya. Nakakatawa ang mga tanong, sino mas seloso, sino mas malakas humilik. Napapatawa si Amihan, parang sandaling nakakalimot. Pero nang bubukasan ng pinto at pumasok sina Cynthia, Myrna at Daisy, nag-iba ang hangin. "Hello!" Malakas na bati ni Cynthia. Naka-bodycon dress, may mamahaling bag na parang kailangang ipakita agad. "Bride-to-be! Nako, cute ng place ah. Very cozy." Ang cozy niya may kasamang tingin sa paligid na parang may hinahanap na mali. Sumalubong si Cara, nakangiti pero halatang nagbabantay. "Hi Cynthia, buti nakapanta kayo." "Ay oo, syempre," sabi ni Myrna. Ngumiti rin pero parang may lamig. Supportive kami kahit busy. Daisy naman tumingin kay Amihan mula ulo hanggang paa. "So, ikaw si Amihan," ang sinasabi ni Iselda. "Congrats." "Thank you," sagot ni Amihan pilit na magalang. Umupo sila at hindi pa man nagsisimula ang games ulit, may mga pasaring na agad. "Uy Cara, ikaw pala nag-makeup. Sana ha, bongga, kasi sa kasal, hindi pwedeng mukhang tipid." Gumiti si Cara pero tumalim ang mata. "Don't worry, hindi tipid ang ganda." Tumawa si Cynthia pero hindi nakatawa ang tono, parang may nang aasar.
Ay nako, good. Kasi si Nate, sosyal yan, dapat bagay. Tahimik si Amihan. Ramdam niyang umuusok ang tenga niya sa hiya at inis, pero pinipigil niya. Kailangan kong maging maayos, kailangan kong maging kalmado. Pero hindi doon natapos. Sa gitna ng party, may lumapit na kakilala ni Cynthia, isang babaeng hindi masyadong kilala ni Amihan, si Rhea Talampas, na may hawak na phone. Narinig niya ang pabulong, "Totoo ba yung umuutang siya sa suppliers?" Parang biglang lumumig ang kamay ni Amihan. Ano? Biglang tanong ni Kara, narinig. Sino nagsabi niyan? Ay naku, chika lang, sabi ni Cynthia, kunwaring inosente. Wala naman akong sinasabi. Pero alam mo naman sa events, minsan may delay ang bayad. Teka, singit ni Rodel, tumayo. Hindi totoo yan. Ako ang witness sa trabaho ni Amihan. Maayos siyang magbayad at mag-coordinate. Ngumisi si Merna. Ay, Defender, cute! Pero alam nyo, hindi kami kontra. Gusto lang naming siguraduhin na okay ang pamangkin ni Iselda. Doon na parang sumikip ang dibdib ni Amihan. Hindi siya umiyak agad, pero naramdaman niyang naninginig ang lalamunan niya. Pasensya na, mahinang niyang sabi, tumayo. Magsisiyar lang ako. Pagpasok niya sa banyo, doon na bumuhos ang luha. Hindi dahil sa chismis lang, kundi dahil sa pakiramdam na kahit anong gawin niya, may mancha na agad sa mata ng mga taong ayaw siyang tanggapin. Ilang minuto, kumatok si Kara. Girl, malambing na sabi ni Kara sa labas. Open mo, ako to. Paglabas ni Amihan, namumugto ang mata. Hindi ko kaya, Kara. Bulong niya. Pakiramdam ko, pinipilas nila ako. Hinawakan ni Kara ang balikat niya. Huwag mo silang hayaan. Ang problema sa kanila, kailangan nilang may minamaliit para maramdaman nilang mataas sila. Pero yung chismis, baka kumalat. Kumalat man, sagot ni Kara, lalabas din ang totoo. At kapag lumabas, sila ang mapapahiya, hindi ikaw. Pag-uwi ni Amihan, tahimik ang bahay. Nandun si Luningning, naglalaba pa rin kahit gabi na. Parang ginagawang ingay ang tunog ng kusot para hindi marinig ang sariling pag-aalala. Nay, sabi ni Amihan tumayo sa pinto. Pagod na po ako. Lumapit si Luningning, basang-basang kamay, pero hinawakan ng pisngi ng anak niya. Anak, may mga taong ganyan, pero hindi sila ang bubuo ng pamilya mo. Ikaw at si Nate. Paano kung hindi ako kakayanin ng mundo niya? Huminga si Luningning. Kung mahal ka niya, gagawa siya ng mundo na kaya ka. Sa gabing iyon, tumawag si Nate. Amihan, sabi ni Nate, halatang nag-aalala. Narinig ko, may nagchismis daw sa bridal shower, Cynthia? Hindi na nagulat si Amihan kung paano nalaman ni Nate. Ang mga ganong tao, mabilis magpakalat. Oo, sagot niya, pagod. Nate, ayoko nang lumabas, ayoko nang makita sila. May sandaling katahimikan sa kabilang linya. Tapos marahang sabi ni Nate, pasensya na, hindi ko napigilan si tita, pero pipigilan ko to. Paano? Tanong ni Amihan. Bibigyan ko ng boundaries, sagot ni Nate. Mas matigas ang boses kaysa dati. At kung hindi nila kayang rumispeto, hindi sila magiging sentro ng araw natin. Sa mga salitang iyon, may kunting ginhawa. Hindi pa sapat para mawala ang takot, pero sapat para hindi siya bumagsak. Kinabukasan, habang papunta si Amihan sa trabaho, nadatnan niya si Mang Erning sa labas. Nakaupo pa rin sa bangko, may hawak na maliit na kahoy. Magandang umaga, Mang Erning. Mahinang niyang bati. Tumingin ng matanda, parang alam na agad na may nangyari. Umiiyak ka kagabi, Hija. Napakunot noo si Amihan. Narinig niyo po? Hindi, sagot ni Mang Erning. Pero nakikita ko sa mata mo. Napatungo si Amihan. May mga taong ayaw po talaga sa akin. Tumanggo si Mang Erning dahan-dahan. May mga taong ganyan, pero tandaan mo, hindi habang buhay ikaw ang iiyak. Tinignan siya ni Amihan, nagtataka. Ano pong ibig sabihin niyo? Sumandal si Mang Erning sa bangko. Kapag dumating ang araw na mabubuksan mo yung bagay na sinasabi ko, hindi lang ikaw ang magbabago. May mga taong matatakot, may mga taong mananahimik. Gusto pang magtanong si Amihan, pero ngumiti lang si Mang Erning at tumayo, parang tapos na ang usapan. Bago pumasok sa bahay, lumingon siya. 1 linggo bago ang kasal, sabi ng matanda.
Magpapadala ako ng mensahe kay Rodel. Tandaan mo, huwag kang mahihiya sa itsura. Basahin mo lang. Pagkaalis ni Mang Erning, naiwan si Amihan sa tapat ng bahay. Nakatayo, humihinga ng mabigat. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang takot niya ay may kaakibat na kakaibang pag-asa, na may katotohanang paparating at may araw na hindi siya ang laging nakatamaan. At habang palapit ang kasal, palapit din ang araw na haharap siya sa mas malalaking pagsubok. Hindi lang tsismis at lait, kundi isang lihim na matagal nang nakabaon sa mga taong may pangalan. Sa mga sumunod na araw matapos ang bridal shower, naging iba ang timpla ng hangin sa paligid ni Amihan de la Cruz. Hindi na siya basta kinakabahan. Parang nakasabit na ang kaba sa balikat niya, kasama ng bawat paghinda. Sa trabaho, kaya niyang ngumiti at mag-check ng listahan. Pero sa loob, may boses na paulit-ulit. Papunta na yung araw na haharap ka sa kanila. At kahit pa sinubukan ni Nate Villamor na maging sandalan, hindi niya napipigilan ang lahat. May mga bagay na lumalabas pa rin sa gilid. Mga bulong, mga tingin, mga tsismis na tila walang pinanggagalingan pero may sariing buhay. Isang gabi, habang nag-aayos si Amihan ng mga ribbons at maliliit na giveaway sa sala, tumawag si Nate. Amihan, sabi niya, mas firm ang boses kesa dati. Kinausap ko si Tita Iselda. Sinabi ko sa kanya na tigilan na ang pagpaparami ng bisita. Napahinto si Amihan. Hawak ang isang maliit na kahon. At ano sinabi niya? Sinabi niyang, hindi mo hawak ang mundo. Kasal mo to, pero pamilya pa rin ang haharap. Sumikip ang dibdib ni Amihan. So, hindi niya ako igagalang? Tahimik si Nate sandali, saka marahang sinabi. Kahit hindi niya igagalang kita. Kapag sumobra sila, ako ang haharap. Gusto man niyang maniwala, may takot pa rin. Dahil alam niyang ang mga taong tulad ni Iselda, hindi sumusobra sa harap. Sumusobra sila sa likod at hinahayaan nilang masaktan ka habang nakasmile lang sila. Kinabukasan, dumating ang mensahe ni Rodel Gamboa. Rodel, nakausap ko si Mang Erning. Sabi niya sa araw ng kasal, may ipapadala siya. Huwag ka daw mahiya sa itsura. Basahin mo lang. Hindi niya sinabi kung ano, pero seryoso siya. Pinagmasdan ni Amihan ang phone. Sa unang pagkakataon, hindi lang kaba ang naramdaman niya. May halo ng pag-uusisa. Ano ba talaga yun? May bahagi ng sarili niyang gustong asahan na magic ito, pero mabilis niyang pinigilan. Ayaw niyang magtayo ng pag-asa sa bagay na hindi pa niya hawak. Realistik ang buhay. Hindi ito umiikot sa milagro. Pero kung may natutunan siya sa sarili niyang paghihirap, iyon ang may mga taong tahimik gumawa ng mabuti at minsan doon dumaratong ang pagbabago. Dumating ang araw ng kasal. Maagang maaga, nagising si Amihan sa tunog ng electric fan at mahinang boses ni Luningning de la Cruz sa kusina. Nagluluto ng lugaw ang nanay niya, parang gustong punuin ang bahay ng init bago sumugod sa malamig na mundo sa labas. Anak, bulong ni Luningning habang pinapasok si Amihan sa kusina. Kumain ka kahit konti. Hindi ko kaya, Nay. Nanginginig ang kamay ni Amihan. Parang sumusuka yung tiyan ko. Lumapit si Luningning. Hinawakan ng kamay ng anak niya. Kaya mo to. Hindi ka mag-isa. Sa labas ng bahay, dumating si Cara Puno kasama si Mau Rivera na may dalang kape at pastries at si Sister Maribel Oreta na nag-volunteer magdasal bago sila umalis. Amihan, sabi ni Cara, nakangiti pero halatang alerto. Today, ikaw ang pinakamaganda. Kahit anong sabihin nila, you're the bride. Nagbiro si Mau at kung may mang-aasar, titimplahan ko ng extra espresso para hindi na makapagsalita. Napangiti ng bahagya si Amihan. Salamat. Bago sila tumulak sa imblahan, nagdasal si Sister Maribel. Panginoon, bigyan mo ng lakas ang batang babaeng ito.
Hayaan mong ang pag-ibig ay maging tahanan, hindi pagsubok. Narinig ni Amihan ang pabulong ni Daisy habang papasok siya sa aisle. Sagot ni Myrna, mahina pero may tama. Mukhang okay naman pero tignan natin sa reception. Pinilit ni Amihan na huwag pakinggan. Huminga siya ng malalim, ipinikit sandali ang mata at naglakad. Sa bawat hakbang, tinatandaan niya ang kamay ni Nate na nakaabang sa dulo. Pagdating niya, hinawakan siya ni Nate. Sa tingin nito, may pangako. Hindi kita pababayaan. Matapos ang seremonya, dumiretso sila sa resort reception. Dito nagsimulang lumaki ang entablado ng social pressure. May program, may host, may live band, may photo booth, may mga LED lights na kumikislap na parang ginawa para sa mga taong gustong ipakita ang sarili. Si Trixie Magsino ang nagmamanage ng flow, may headset pa, mabilis mag-utos. Table 3, ready. Bride and groom, prepare for entrance in 3, 2, masigla ang entrance, palakpakan, sigawan, pictures. Sa unang oras, halos naniniwala si Amihan na baka mali siya, baka magiging okay, baka kaya niyang malampasan ang lahat. Pero dumating ang segment ng gifts. Now, sabi ng host, we will have the gift opening. Exciting to dahil dito natin makikita ang love and support ng pamilya at mga kaibigan. Naramdaman ni Amihan ang pag-igting ng balikat niya. Hindi niya gusto ang segment na to, pero ayon sa pamilya Villamor, tradition daw. Nakaayos ang gifts sa isang mahabang mesa. May mga kahon na malalaki, may ribbons, may glittery wrapping. May ilan mahalatang mamahalin pa lang sa itsura. At sa gitna ng lahat, may isang maliit na kahon na hindi bagay. Balot sa lumang brown paper, may simpleng tali. Walang ribbon, walang fancy card. May maliit na papel na nakaipit. Para kay Amihan. Napansin agad iyon ng mga mata. Ay, ano yan? Bulong ni Cynthia, malakas-lakas. Parang galing palengke. Tumawa si Myrna, sumilip. Baka recycled, environmental awareness. Sumunod si Daisy. Uy, ang cute! Tipid tips. May ilang bisitang nakarinig at nakatawa. May iba namang napatingin lang at nagkunwaring hindi. Naramdaman ni Amihan ang init sa mukha. Si Cara nasa gilid, nakahawak sa cellphone pero halatang gustong sumugod. Si Rodel naka-standby pero nakasingamot. Si Luningning nakaupo sa table, nanliliit ang tingin. Buksan mo na! Bulong ni Nate sa tabi niya. Whatever it is, okay lang. Lumapit si Amihan sa mesa, dahan-dahan. Parang bawat hakbang may kasamang panginginig. Kinuha niya ang maliit na kahon at ipinatong sa harap, sa mismong gitna ng atensyon. From who? Tanong ng host, nakangiti. Tumingin si Amihan sa maliit na papel. Walang pangalan. Walang nakalagay. Ay, mysterious! Sabi ng host, masigla. Sa crowd may sumingit na boses ni Cynthia. Mysterious kasi baka nakakahiya ilagay pangalan. May tumawa ulit, mas malakas. Hinigpitan di Amihan ng hawak sa kahon. Binuksan niya ang tali, punitang papel. Sa loob, may lumang kahoy na keychain na simple, parang gawa sa kamay. May maliit na sobre at isang manipis na notebook na halatang luma, parang matagal nang itinago. Sa unang tingin, hindi ito mamahalin. Wala itong kintab, wala itong brand, pero may bigat ang dating. Yung bigat na hindi galing sa presyo, kundi sa alaala. Oo nga, sustainable, sabi ni Cynthia, mas malakas, parang gustong siguraduhing marinig ng buong venue. Recycled! Napahinto si Amihan. Naramdaman niyang humihigpit ang dibdib, pero bago pa siya tuluyang lamunin ng hiya, may kung anong nagtulak sa kanya. Basahin mo lang. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre. Nang buksan niya, lumabas ang isang sulat kamay. Hindi siya sanay sa sulat na ganun, parang lumang stilo. Nang makita niya ang unang linya, parang may sumuntok sa sikmura niya. Amihan, patawad, napasinghap siya. Hindi niya namamalayan na pahawak siya sa gilid ng mesa. Sumunod na linya, mas lalong nagpaikot sa mundo niya.
Ako si Ramon de la Cruz. Nalaki ang mata ni Amihan, ang pangalan ng tatay niyang matagal nang nawala. Ang tatay na halos naging multo sa buhay niya. Laging nilang iniiwasang banggitin, laging may sugat sa tuwing maaalala. Nang hina ang tuhod niya, parang bumigat ang venue, parang hindi na niya narinig ang band, ang host, ang bulungan, lahat naging malayo. Nate, pabulong niyang tawag pero hindi na niya kayang tumingin. Amihan, kabadong tanong ni Nate, agad hinawak ang braso niya. Anong nakasulat? Hindi siya agad nakasagot. Binasa niya pa ang susunog. Hindi kita iniwan dahil ayaw ko sa inyo. Umalis ako dahil may kasalanang ipinataw sa akin. At kung nananatihi ako, madadamay kayo. Tumulo ang luha ni Amihan. Isang luha, tapos sunod-sunod, parang matagal na pinigil. Siya yung taong hindi umiiyak sa harap ng tao. Pero ngayon, parang wala na siyang kontrol. Sa paligid, nag-iba ang reactions. Yung iba, tumahimik. Yung iba naguluhan, yung mga kaninang tumatawa, bigilang nagkatinginan. Ano yan? Bulong ni Daisy. Medyo natigilan. Drama? Pero hindi ito drama para kay Amihan. Ito ang piraso ng buhay niya na matagal niyang hinanap. Dahan-dahan niyang kinuha ang notebook. Binuklat niya ang unang pahina. May mga petsa, may mga pangalan, may mga resibo at tala. Parang diary ng isang taong naglalakad sa dilim habang pinipilit iwan ang ilaw para sa anak. At sa gitna ng pagbuklat, may nakasulat na linya na nagpahinto sa kanya na parang kutsilyong marahan pero malalim. Kung sakaling makita mo ito sa araw na ikakasal ka, ibig sabihin may taong nag-iingat ng katotohanan para sa'yo. Nang hihina si Amihan, napaupo siya sa pinakamalapit na upuan. Hindi na niya napigilan ng hikbi. Amihan! Bulong ni Kara. Lumapit agad. Hawak ang balikat niya. Girl, okay ka lang? Huminga ka! Si Luningning, nanlaki ang mata. Tumayo. Anak, ano yan? San galing yan? Hindi pa nakakasagot si Amihan nang may gumayo sa gilid. Isang pamilyar na anyo, dahan-dahang lumapit. Si Mang Erning Sarmiento. Nakasimple lang, halatang ayaw ng eksena pero lumalapit na parang wala ng atrasan. Sa venue na puno ng mamahaling bihis, siya ang pinakamadaling maliitin. Pero sa paraan ng lakad niya, may bigat ng taong matagal nang may dalang sikreto. Huminto siya sa harap ni Amihan. Tumingin siya dito, malungkot ang mata. Pasensya na hiha, sabi ni Mang Erning. Sapat lang ang lakas para marinig ng mga malalapit. Pinili kong ngayon mo ito malaman kasi ngayon ka na matatag. Nanlaki ang mata ni Nate. Mang Erning, kayo po ang nagbigay? Tumanggo si Mang Erning. Ako ang nag-inat, ako ang saksi. Sa mga salitang iyon, parang may biglang pitik sa hangin. Yung mga kaninang tumatawa, biglang natahimik. Yung mga nakangiting plastic, biglang naghanap ng masasabing maayos. At si Izelda, na nasa table ng pamilya, may hawak na wine glass, biglang nanigas ang kamay. Parang may naalala siyang ayaw niyang maalala. Tumingin si Nate sa tita niya, dahan-dahan. Tita, anong ibig sabihin nito? Hindi sumagot si Izelda agad, pero sa unang pagkakataon, hindi siya nakangiti. At si Amihan, hawak ang sulat, umiiyak, nanginginig, hindi dahil sa lait na mga bisita, kundi dahil sa biglang pagbukas ng pinto ng katotohanan. Sa gitna ng reception na dapat masaya, doon niya nalaman na ang regalong mukhang mura ay may dala palang pangalan ng ama, bigat ng nakaraan at simula ng pagsabog ng isang lihim na matagal nang nakabaon. Nanatiling nakabitin sa hangin ang tanong ni Nate Villamor. Tita, anong ibig sabihin nito? Parang isang tunog na ayaw lumapag. Sa loob ng reception hall, biglang tumamlay ang musika. Hindi dahil pinahinto ni Trixie Magsino, kundi dahil kahit ang band parang nakaramdam na may nabasag na katahimikan na hindi na kayang buuin ng kanta. Si Izelda Villamor ay nakaupo pa rin sa table ng pamilya, hawak ang wine glass na hindi na niya maitaas sa labi. Kadalasan, sa mga ganitong pagkakataon, siya ang unang magsasalita. Siya ang unang magpapatawa para maibalik ang kontrol. Pero ngayon, tila may kung anong humila sa dila niya. Pinagmasdan niya si Mang Erning Sarmiento at sa tingin niya, may takot na matagal nang natutulog. Hindi, ito ang lugar. Pilit na sabi ni Izelda, mahina ngunit matalim pa rin. Nate, huwag mong dalhin ng gulo dito. Hindi na mapigilan si Nate. Lumapit ng 2 hakbang, nakatayo ngayon sa gilid ng mesa. Hindi ko dinala, tita, nandito na. At ang bride ko, umiiyak dahil sa pangalan ng tatay niya. At sabi ni Mang Erning, may kasalanang ipinataw sa akin.
simula nang lumilitaw mga gamit ni Amihan. Hindi kayang matabanan ng masumuyaning regalo ni Izelda Villamor. Sa gitna ng pagsasalita ni Mang Erning na pinakamadaling maliitin, nakatayo siya bilang saksi. At sa gitna ng lahat, nandoon si Nate na nakatanong sa tita niya. Ang tanong na, "Tita, anong ibig sabihin nito?" na parang hindi ayaw lumapag. Ang basag na katahimikan sa reception hall ay napakabigat na tulad ng nagbagyo sa loob. Kaya kahit yung band ay naikumpas na may nagbago na hindi na kayang ibalik ng kanta. Si Izelda Villamor ay nakaupo pa rin sa table ng pamilya. Hawak ang wine glass na hindi na niya maitaas sa labi. Kadalasan, sa mga ganitong pagkakataon, siya ang unang magsasalita. Siya ang unang magpapatawa para maibalik ang kontrol. Pero ngayon, tila may kung anong humila sa dila niya. Pinagmasdan niya si Mang Erning Sarmiento at sa tingin niya, may takot na matagal nang natutulog. Hindi, ito ang lugar, pilit na sabi ni Izelda. Mahina, ngunit matalim pa rin. "Nate, wag mong dalhin ang gulo dito." Hindi na mapigilan si Nate. Lumapit ng 2 hakbang, nakatayo ngayon sa gilid ng mesa. "Hindi ko dinala. Tita, nandito na. At ang bride ko, umiiyak dahil sa pangalan ng tatay niya. At sabi ni Mang Erning, may kasalanang ipinataw sa akin." Sa gilid, hawak ni Cara Puno ang balikat ni Amihan de la Cruz. Namumugto ang mata ni Amihan. Hawak pa rin ang sulat at ang lumang notebook na parang biglang maging pinakamabigat na bagay sa mundo. Sa kabilang side, nakatayo si Luningning de la Cruz, nanginginig ang kamay. Hindi malaman kung yayakapin ang anak o sasabog sa galit dahil sa mga taong tumawa kanina. Samantala, ang mga bisitang ng uyam, sina Cynthia Paredes, Myrna Halili at Daisy Cabuchan, nagtitigan sa isa't isa. Hindi na sila makatawa. Parang hindi na sigurado kung saan sila lulugar. Baka naman prank? Mahinang bulong ni Daisy pero wala nang dating ang boses. Nilapitan sila ni Rodel, nakasalampay kang camera strap sa balikat. "Prank? Ang lakas niyong tumawa kanina ah." Gayon tahimik, sumingit si Trixie. Halatang gusto ibalik sa program ang flu. "Everyone, we can pause the gift opening. Bride, you may rest." "Hindi," sabi ni Amihan. Unang beses na lumabas ang boses niya ng mas malinaw. Pinigilan niya ang hikbe at tumayo, mabagal. "Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang. Lahat kayo tumawa at hindi nyo alam kung ano to." Napatigil ang host. Ang ibang bisita kunwaring abala sa pagkain pero nakikinig. Ang ilan nakataas pa ang cellphone pero hindi na makapag-video ng may gana. Parang nakakahiyang mag-record ng totoong sakit. Lumapit si Mang Erning. Dahan-dahan, parang inaalalayan ng mga salita. "Hindi ko sinadya na mapahiya ka, Hiha, pero sinadya kong makarating sa'yo ang katotohanan." Tumanggo si Amihan, luha ang ngumiti ng bahagya. "Alam ko po, ito yung tatay." Napatakip si Luningning sa bibig, napaupo sa upuan, halatang nawalan ng lakas. Buhay pa! Gumapang ang katahimikan at sa katahimikang iyon, lalong naging mabigat ang presensya ni Izelda na biglang ayaw tumingin kanino man. "Izelda," tawag ni Mang Erning, hindi na tita, hindi na magalang, pangalan na lang, diretso. Sapat na. Napatingin si Izelda, sumikip ang panga. "Wag mo akong kausapin na parang wala akong karapatan dito. Kaya kita kinakausap dahil may karapatan si Amihan sa katotohanan." Nate nakatayo pa rin. Nanginginig ang boses sa pagpigil ng galit. "Tita, ano ang alam mo?" May mga segundo na parang taon. Tapos tumayo si Izelda. Inayos ang dress, parang gustong ipakita na hindi siya natitinag. "Alam ko na matagal na yung issue. Luma na. Tapos na. Luma pero buhay ang epekto," sabi ni Amihan. Biglang tumapang. "Kasi buong buhay ko iniisip ko iniwan kami. Buong buhay ko si nanay. Nagdusa. Tapos ngayon, sasabihin niyo luma?" Nabigla si Izelda sa tapang ng boses ni Amihan pero mabilis niyang binalik ang sarili. "Hindi mo naiintindihan ang komplikasyon. May mga bagay sa negosyo. Hindi negosyo ang pamilya." Putol ni Nate. "At kung may kasalanang tinatago, lalabas yan." Sa bandang dulo, marahang lurapit si Dr. Vian Sison, isa sa principal sponsors. Hindi siya maingay, pero kapag nagsalita, parang may bigat ng respeto. "Izelda," sabi niya, "kung totoong may mali noon, mas mainam ayusin, lalo na kung may taong nasira ang buhay." Nang marinig iyon, parang may kumalabog sa loob ni Izelda. Hindi siya sanay masabihan ng ayusin ng taong may pangalan din. Nilingon niya ang paligid at nakita niyang hindi na siya ang kontrolado ang eksena. "Enough," sabi ni Izelda, halos pabulong. "Nate, hindi kita kakausapin dito. Umuwi ka bukas sa bahay. Doon tayo mag-usap. Nag-usap ka, hindi bukas.
Ngayon, sa puntong iyon, lumapit si Trixie kay Ma'am Riva, parang humihingi ng guidance kung itutuloy pa ba ang program. Ngunit si Ma'am Riva na matagal nang nakamasid, dahan-dahang umiling, hayaan mo. May mas mahalagang nangyayari. At si Amihan, kahit nanginginig pa rin, huminga ng malalim. Tita Iselda, kung ayaw niyong sabihin okay, pero ito, tinaas niya ang notebook. May mga tala dito, petsa, pangalan, resibo. Hindi to gawa-gawa at kung may kasalanang ipinataw sa tatay ko, hahanapin ko ang totoo. Parang may pumitik sa mga bisitang kaninang tumatawa. Hindi dahil sa takot, kundi dahil may nakita silang hindi nila naiisapan. Ang babaeng minamaliit nila may gulugad pala. Hindi na nagsalita si Iselda. Tumingin siya kay Mang Erning. Ikaw, bakit mo dala ngayon? Bakit mo binuksan muli? Dahil matagal na. Sagot ni Mang Erning. At matagal nang nagduduro sa ang mga taong walang boses. Hindi na natuloy ang gift opening. Sa halip, nag-uwian ng Iran, kunwaring may emergency. Sina Cynthia at Myrna, nagkunwaring may tawag. Lumabas. Si Daisy, naiwan sandali. Nanginginig ang labi. Saka sumunod. Pagkatapos ng reception, hindi na dumiretso sa honeymoon plan si Amihan at Nate. Sa halip, umuwi sila sa maliit na bahay ni Amihan. Kasama si Cara, Rodel at si Mang Erning. Si Luningning parang lutang, hindi pa rin makapaniwala. Sa sala, inilapag ni Amihan ang notebook sa mesa. Tumingin siya kay Mang Erning. Mang, paano niyo po nakuha to? Umupo si Mang Erning, mabigat ang buntong hininga. Matagal na to, hiha. Noong bata pa kayo, ako ang karpintero sa isang proyekto na may kinalaman sa Villamor Supplies. Nandun si Ramon. Hindi siya masamang tao. Tahimik, masipag. Pero may nangyaring gulo sa papeles. May nawalang halaga. At kailangan nila ng sisihin. Nanlaki ang mata ni Luningning. Kaya siya nawala. Tumanggo si Mang Erning. Pinagbantaan. Sinabihan na kung mananatili siya, madadamay kayo. At si Ramon, pinili ang layo. Napahawak si Amihan sa dibdib. Parang nasasakal sa sakit. Bakit hindi siya lumaban? Lumaban siya, sagot ni Mang Erning. Pero mag-isa siya. At sa mundo ng malalakas ang pangalan, mabilis kang durugin kung wala kang kakampi. Tahimik si Nate, nakikinig. Nang tumingin siya kay Amihan, may guilt sa mata. Amihan, hindi ko alam, pero aayusin natin. I swear. Cara, nakasandal sa pinto, sumingit. So, ano next step? Hindi pwedeng emosyon lang, kailangan natin proof. Tumanggo si Rodel. May kilala akong abogado, si Attorney Selwyn Corpus. Matalino yon, hindi takot sa mayayaman. Nate agad nagsalita. Tatawag ako sa kanya. Kinabukasan, nagkita sila kay Attorney Selwyn sa maliit na opisina nito. Hindi ito mukhang mayaman, simple lang, pero malinis. Si Attorney Selwyn, payat, may salamin, mabilis magsalita. Okay, sabi niya matapos basahin ang ilang pahina ng notebook. Hindi ito typical love letter. May dates, may pangalan ng suppliers, may references sa municipal records. Pero kailangan natin ng official copies para tumibay. Paano? Tanong ni Amihan. Records, sagot ni Attorney Selwyn. At mga taong maaaring saksi. May kilala ako, biglang sabi ni Rodel. Si Miss Nida Belmonte, dating clerk sa munisipyo. Baka may alam sa lumang files. Tumanggo si Attorney Selwyn. Good. At isa pa, kailangang hanapin si Ramon mismo. Tumigil ang mundo ni Amihan sa salitang iyon. Paano? Paano ko siya haharapin? Hindi ko nga alam kung anong itsura niya ngayon. Hinawakan ni Nate ang kamay niya. Kasama mo ako, anak. Mahina ring sabi ni Luningning. Matagal ko siyang kinagalitan, pero kung totoo to, gusto kong marinig ang paliwanag niya. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Habang hinahanap nila ang records, habang kinakausap nila si Miss Nida Belmonte na unay takot magsalita, unti-unting lumilinaw ang kwento. Alam ko yan, sabi ni Miss Nida. Nanginginig ang boses habang nasa lumang bodega ng files. May case noon. Tahimik lang pero may pinagtakpan. Pinagtakpan sino? Tanong ni Amihan. Hindi agad sumagot si Miss Nida. Tumingin siya sa paligid, parang takot may makarinig. Hindi ko pwedeng sabihin dito, pero
may apelidong Villamor. Nate, biglang namutla. Anong ibig sabihin nun? Hindi ko alam kung sino sa kanila, pero may order noon na ipasara ang file. Sabi, para sa kapayapaan. Sa gabing iyon, umuwi si Nate sa bahay nila para kausapin muli si Iselda. Pero hindi siya nag-isa. Kasama niya si Amihan. Hindi na siya papayag na sa likod niya lang nag-uusap ang pamilya ni Nate tungkol sa kanya. Pagpasok pa lang nila sa living room ng Villamor House, nandun na si Iselda. Naghihintay, parang reyna sa trono. So, sabi niya, dinala mo siya. Dinala ko ang asawa ko. Hindi siya bagay, siya ang buhay ko. Tumingin si Iselda kay Amihan. Akala mo ba, dahil nakita ka ng notebook, kaya mong baguhin ang nakaraan? Huminga ng malalim si Amihan. Pinigilan ng panginginig. Hindi ko babaguhin. Ilalantad ko. Doon nagsimulang mag-iba ang lahat. Hindi na ito tungkol sa kasal. Hindi na ito tungkol sa regalong mukhang mura. Ito na ang totoong laban. Ang laban para sa pangalan ng ama, para sa dignidad ng isang ina, at para sa babaeng minamaliit, na ngayon, natutong tumayo. At sa unang pagkakataon, kahit si Iselda, hindi na mukhang sigurada sa sarili niyang mga salita. Hindi agad sumagot si Iselda Villamor sa sinabi ni Amihan de la Cruz, ilalantad ko. Sa halip, tumayo siya ng dahan-dahan na parang sinasadya niyang ipakitang hindi siya natitinag. Pero sa paraan ng pag-angat ng balikat niya, sa pag-iwas ng tingin niya kay Nate Villamor, may nakatagong pag-alangan. Amihan, sabi ni Iselda, pinipilit na kalmado ang boses. Hindi mo alam ang nilalaro mo. Maraming pwedeng masira. Hindi umatras si Amihan. Dati, kapag may nagsabing maraming masisira, siya ang unang natatakot. Pero ngayon, iba na. Hindi na siya batang babae na natitinag sa opinyon ng mga sosyal. Babae na siya na nakita ang luha ng nanay niya sa araw ng kasal. Babae na may hawak na sulat ng amang matagal niyang hinanap. May nasira na po, tita. Sagot ni Amihan, malinaw. Buhay namin ang nasira. Pangalan ng tatay ko ang nasira. At kung may masisira pa ngayon, baka yun ang dapat masira. Saglit na natahimik si Nate. Parang humanga pero nasaktan din sa bigat ng sinabi ni Amihan. Lumapit siya at humawak sa kamay nito. Tita, sabi ni Nate, kaya ako nandito kasi ayokong tumakas sa totoo. Kung may mali noon, dapat itama. Napatingin si Iselda kay Nate na parang unang beses niya itong nakikitang ganito. Hindi pamangkin na sumusunod, kundi lalaking may sariling paninindigan. Akala ko ba, pamilya tayo? Mariin niyang sabi. Pamilya tayo, tita, sagot ni Nate. Kaya nga hindi ko kayang palampasin na may taong ginawang scapegoat. Tumawa si Iselda ng mahina, pero walang saya. Scapegoat? Ang dami niyong alam. Ang tatay niya, umalis yan. Pinili niyang umalis. Pinili niyang umalis para hindi kami madamay. Singit ni Luningning de la Cruz na nasa gilid, kasama si Cara at Rodel. Sa unang pagkakataon, ang boses ni Luningning ay hindi mahina. May tapang ng isang inang matagal nang lumulunok ng sakit. Kung may konsensya pa kayo, huwag niyong baliktarin. Napatigil si Iselda. Tumingin siya kay Luningning, parang may naalala, isang mukha mula sa nakaraan na ayaw niyang bumalik. At doon, sa loob ng mansyon na malamig ang ilaw at mahalang mga gamit, naramdaman ni Amihan na hindi pala siya maliit, na ang totoo, ang mga taong malakas mambuli, sila ang madalas takot sa katotohanan. Hindi natapos ang gabing yon na may malaking sigawan. Hindi ito estilo ni Amihan. Ang ginawa niya, pinili niya ang mas matagal pero mas sigurado, proseso. Kinabukasan, bumalik sila sa opisina ni Attorney Selwyn Corpus, dala ang mas maraming impormasyon, mga pangalan na nakita nila sa notebook, mga dates, at ang sinabi ni Miss Nida Belmonte tungkol sa file na ipasara para sa kapayapaan. Good, sabi ni Attorney Selwyn habang inaayos ang mga papel. We're building a timeline, pero tandaan, hindi sapat ang notebook. Kailangan natin ng supporting documents, municipal records, affidavits, at kung meron, supplier receipts.
Sumingit si Rodel. May lead kami. Yung isang supplier na nabanggit dito, buhay pa daw ang may-ari, si Sir Gino Velez. Then we talked to him, sagot ni Attorney Selwyn. At kailangan natin ng isang bagay pa, kung nasaan si Ramon. Pagkarinig ng pangalan ng ama, parang bumalik ang bigat sa dibdib ni Amihan. Pero ngayon, hindi na siya nalulunod. Natututo na siyang huminga sa gitna ng sakit. Sa tulong ni Miss Nida, natuntun nila ang huling address na ginamit ni Ramon sa isang lumang record, isang maliit na bayan sa Quezon. Hindi ito dramatic mabiglang lumitaw sa pinto. Dinala sila ng ilang tawag, ilang tanong, ilang beses na hindi ko alam bago sila nakakuha ng malinaw na direksyon mula sa isang barangay tanod na si Junel Bayani na nagkataong kilala si Ramon. "Ah, si Mang Ramon," sabi ni Junel sa telepono. Tahimik yan, nagtatrabaho sa maintenance sa isang maliit na warehouse. Pero matagal na siyang umiiwas sa mga tanong. Doon natigil si Amihan, hawak ang phone. "Pwede po ba sabihin niyo sa kanya na may naghahanap?" Tumahimik si Junel sandali. "Sino po kayo?" "Anak niya," sagot ni Amihan halos pabulong. "Si Amihan, parang may lumang kalawang na gumalaw sa kabilang linya." "Sige po," sagot ni Junel. "Pero ihanda niyo sarili niyo." Pagdating nila sa bayan, hindi grand ang eksena. Mainit ang araw, maingay ang tricycle, may amoy ng alikabok at kape. Si Nate ang nagmamaneho, tahimik. Si Luningning, hawak ang rosary, hindi nakatingin sa bintana. "Kaya mo ba, Nay?" tanong ni Amihan. "Hindi ko alam," sagot ni Luningning, nanginginig ang boses. "Pero kailangan." Nang makarating sila sa maliit na warehouse, nakita nila si Ramon sa may likod, nag-aayos ng sirang ilaw. Payat, may edad, may bahid ng grasa ang kamay, at may mukha ng lalaking matagal nang nagbabayad sa kasalanang hindi niya naman ginawa. Nang lumingon siya at makita sila, parang may tumama sa dibdib niya. Hindi siya tumakbo, hindi rin siya lumapit. Nanatili lang siya sa kinatatayuan niya, parang natutulala. "Ramon," unang sabi ni Luningning. Parang biglang nanghina ang tuhod ni Ramon. "Luning," bulong niya, halos hindi marinig. Si Amihan, ilang hakbang ang layo, nanginginig ang labi. Hindi niya alam kung yayakap siya o sasampal. Buong buhay niyang hinanap ang paliwanag. Tapos ngayon, narito na sa harap niya ang taong may sagot. "Ako si Amihan," sabi niya, kahit alam niyang alam ng lalaki. Tumulo ang luha ni Ramon. "Anak," lumabas ang boses niya na parang sugat. "Patawad." Hindi agad lumapit si Amihan. Huminga siya ng malalim. "Bakit po?" tanong niya. "Bakit niyo kami iniwan?" Umiling si Ramon, parang nasasakal sa hiya. "Hindi ko kayo iniwan dahil ayaw ko. Umalis ako dahil may ginawang mali ang iba, at ako ang pinasalo. Sinabihan nila akong kapag hindi ako nawala, may mangyayari sa inyo." Si Nate, tahimik lang, pero nakatingin kay Ramon na parang gusto niyang intindihin ang lumang kasalanan ng pamilya niya. "Sinong sila?" tanong ni Amihan, mariin pero hindi pa sigaw. "Villamor?" Napapikit si Ramon. "Hindi ko alam kung sino lahat, pero may taong may apelyidong Villamor. May papeles na pinapirma sa akin. May perang nawala sa record, at ako ang ginawang dahilan para hindi masira ang pangalan." Si Luningning lumapit ng dahan-dahan, nanginginig. "Bakit hindi ka lumaban?" "Tangka ko," sagot ni Ramon, halos umiiyak na rin. "Pero wala akong pera, wala akong abogado, at tuwing uuwi ako, may sumusunod sa akin. Natakot ako, hindi para sa sarili ko, para sa inyo." Tahimik. Sa katahimikan, narinig ni Amihan ang sariling paghinga. Biglang naalala niya ang mga gabing umiiyak ang nanay niya ng patago. Naalala niya ang hiya sa school, ang pangunutya. Lahat parang humahabol sa kanya. Pero sa harap niya, may isang lalaking wasak din. "Hindi ko alam kung mapapatawad kita ngayon," sabi ni Amihan, luhang matatag. "Pero gusto kong marinig ang buong totoo." Tumanggo si Ramon, parang baka. "Sasabihin ko, lahat." Hindi natapos doon ang pag-uusap. Umabot sila ng ilang oras sa isang maliit na karinderya sa kanto. Nagkwento si Ramon ng dahan-dahan,
kung paano siya naging worker sa isang project, kung paano siya pinapirma ng mga dokumento, kung paano siya tinakot. May mga detalye siyang binanggit na tumugma sa notebook, dates, pangalan ng supplier, at isang taong nag-utos na ipasara ang usapin. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang mas konkretong proseso. Nakausap nila si Sir Gino Velez na umaming may irregularity noon at may pressure na manahimik. Alam ko may mali noon, pero bata pa ako noon. Takot ako. Ngayon matatanda na tayo. Siguro panahon na. Nagbigay siya ng affidavit sa tulong ni Attorney Selwyn. Sumunod si Miss Nida na naglakas buo din magbigay ng statement. Habang lumilinaw ang katotohanan, unti-unting nagbago si Nate. Hindi na lang siyang supportive boyfriend, naging asawang handang harapin ang sarili niyang apelyido. Tita Iselda, sabi ni Nate isang araw nang muli niyang hinarap ang tiyahin niya. Hindi ko na kayang itago ang mata ko. Kung may mali, itatama, kahit masaktan ang pamilya. Doon, parang may naputol sa loob ni Iselda. Hindi pa rin siya umamin ng diretsyo, pero nagsimula siyang umatras. Hindi na siya ganun kalakas magsalita. Hindi na niya kayang tapatan ng mga dokumento at testimonya. Habang nangyayari ang lahat niyang ito, may isang pagkakataong hindi inaasahan ni Amihan. Ang paglapit ni Dr. Vian Sison. Nagkita sila sa isang cafe. Simpleng usapan lang dapat. Kumustahan matapos ang kasal. Pero seryoso ang mukha ni Dr. Vian. Amihan, sabi niya, I saw how you stood up. Hindi dahil maingay ka, kundi dahil totoo ka. I run a foundation for livelihood programs. I need someone organized, grounded, at may puso. Would you consider working with us? Nabigla si Amihan. Ako po? Pero events coordinator lang po ako. Ngumiti si Dr. Vian. Exactly. You know logistics, you know people, and you know how to survive pressure without losing yourself. Pag-uwi ni Amihan, sinabi niya iyon kay Luningning. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, nakita niyang ngumiti ang nanay niya na parang gumagaan. Anak, sabi ni Luningning, yan ang kapalit ng pagtayo mo. Hindi lang hustisya, kundi bukas na pinto. Lumipas ang mga buwan. Nagsimula si Amihan sa foundation, kasama si Ma'am Pilar Rosales na trainer at si Janelle Bayani na naging driver at helper nila sa outreach. Sa bawat barangay na napupuntahan nila, nakikita ni Amihan ang mga babaeng katulad niya. Tahimik, laging nasa gilid, pero may tapang kapag nabigyan ng pagkakataon. Sa loob ng 2 taon, hindi biglang yumaman si Amihan. Hindi siya naging reyna, pero unti-unti, naging buo siya. May trabaho na mas malawak ang mundo, may asawa na mas matatag ang paninindigan, at unti-unting naghihilom ang pamilya nila. Si Ramon, hindi naging instant hero. Kailangan niyang magpakita, magbawi, maghintay. Tuwing linggo, pumupunta siya sa bahay ni Amihan para tumulong, mag-ayos ng sirang gripo, magdala ng prutas, makinig lang. Minsan, tahimik lang siyang nakaupo sa sala habang si Luningning nagtitimpla ng kape. Walang yakap agad, walang okay na, pero may pagsisimula. Isang hapon, nakita ni Amihan ng lumang kahoy na keychain, yung mukhang mura pero naging susi sa totoo. Ikinabit niya iyon sa susi ng bahay nila ni Nate. Totoo pala, Nay, sabi ni Amihan kay Luningning habang nag-aayos sila ng gamit para sa isang outreach. Hindi habang buhay, ako ang iiyak. Tumingin si Luningning sa anak niya, saka mumiti, may luha pa rin sa mata. Oo anak, kasi ngayon may boses ka na. At si Nate, mula sa pinto, nakatingin sa kanila, tahimik pero buo. Lumapit siya kay Amihan, hinawakan ng kamay nito. Simula pa lang, bulong ni Nate, pero proud ako sa'yo. Hindi na mura ang tingin ng mundo sa regalong iyon, hindi dahil nagbago ang itsura, pareho pa rin itong simple, kundi dahil nagbago ang taong tumanggap. Ang babaeng pinagtawanan pero hindi sumuko. Ang bride na nanghina at umiyak sa pagbasa pero bumangon na may direksyon. Ang buhay na dati umiikot sa hiya, ngayon umiikot na sa pag-asa.